Diretso po tayo agad dito sa issue, no, kung saan ang kampo nga po ng mga Duterte ay ang gusto po nilang mangyari, mungkahin nila, limitahan sa national ID or pasaporte lang ang tatanggapin na valid IDs ng pre-trial chamber para po sa verification ng pagkakakilanlan ng mga biktima. Ano po ang reaksyon ninyo tungkol dito? Hindi makatao. Parang wala namang puso itong sina Attorney Kaufman at kumbaga lutang dun sa sitwasyon sa Pilipinas. Parang hindi niya nga kilala kung sino yung mga mag apply na biktima. Tandaan natin na sa loob ng Pilipinas, kilala natin na ang mga biktima yung mahihirap. Sabi nga namin, hindi naman to naging war on drugs, kundi massacre of the poor. At ang passport, sa totoo lang, para lang sa mayaman yan eh. Kasi kailangan mo ng passport para makalipad ng ibang bansa. Ang karamihan sa mga naging biktima, walang ganyan. Ang Mm. sinasabi namin ay practicality din. Ilan lang ba ang merong national ID at naudlot pa nga. Hanggang ngayon nga ay hindi pa tuloy-tuloy yung pagpoproseso nito. Kaya doon kami sa naunang listahan na binigay ng Victims Participation and Reparation Section. Doon po ba anong requirement nung una? Ano talaga for pre-trial chamber, ano lang ang requirement para para makalahok po sila? Oo. Ang requirements ay aaprubahan nga, correct, ng pre-trial chamber at ang una nilang i-approve ay yung form. So, nauna na merong na-submit daw na household application form na ginamit nila sa dating mga kaso ng CONI tapos parang sa Ongwen. Ang household application form ay pwedeng i-fill up ng buong bahay imbis ng paisa-isa. Pangalawa, magsasabit kasi ng ID. At dito na nga nagkakatalo-talo kung anong klaseng ID yung isasubmit. And then pangatlo, kung may supporting documents or iba pang mga dokumento na dapat ibigay, nakasaad naman ito. Naasahan namin aprobahan to sa loob ng siguro April para makasimula na yung application by May. So, kung sakali, Attorney Conti, kung hindi itong mga IDs na to ang ipepresenta syempre ng mga pamilya po no, ng biktima, anong ID po available ang po pwede kaya nilang maipresenta? At kung sakali man napayagan ito ng pre-trial chamber, may ugnayan na po ba kayo dito sa Philippine government kung posibleng mabigyan halimbawa ng pasaporte at national ID agad itong pamilya ng mga biktima? Naku, alam nyo, una sa lahat, hindi kami dun sa gagawa ka pa ng extra effort. Ang sabi namin, dapat ma-mirror kung ano ba yung sitwasyon sa ngayon. Kailangan kilalanin niya ng korte at tiwala kami dahil sila ay victim-friendly court na pakikinggan nila kami. Ang sabi namin, ano bang ID na karimitan na hawak ng tao? Yung parang maximum na o